Pasuyo! 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 Ang dala ng victim, ba't na doon sige? Ito na yung timba, pero walang tubig. Kalimutan ko magigib, wala pa nag-supply. Ang mahal mo naman. Paano na lang kung hindi ko nag-a-afford to? Eh, di sunod naman yung bahay natin. Ang laki ng problema mo. Sandatahang lakas ka, di na mo problema eh. Wala ka naman sa hulog. Ano mo kinalaman na sandatahang lakas din sa katamaran mo? Eh kasi, yung sandatahang lakas nga, andyan na yung kalaban. Hindi naman na mo problema kahit kulang yung gamit nila. Ikaw, tubig lang, namang problema ka, naninigaw ka pa, ha? Pabay mo ka muna dyan, info ka dito. Yung sinasabi mo, walang pasihan yung sinasabi mo, ha? Ha? Loko ka, ha? Anong andyan na yung mga kalaban, tapos wala pa rin gamit pandigma? Eh, hindi ka kasi nanonood ng balita, eh. Kaya, yan, tignan mo. Ka. Hindi mo lang yung nangyayari sa bansa. Nangyayari, bakit meron ba? Ilinawin ko lang, ha? Meron na tayong kagamitan, pandigma. Sa katunayan, eh, pinapalakas pa nga ito, eh. Lalo na ngayon, may AFP, Modernization Act na. Batas na naman? Ano naman yung AFP Modernization Act na yan? Pakikinabangan ba natin yan? Mamaya sasabihin ko sa iyo kung paano ito napapakinabangan. Alam ba, noong December 11, 2012, pinagdaan ni Pinoy bilang batas ang Republic Act 10349 o ang AFP Modernization Act. Ikinatuwa ito ng marami. Oh, ba't naman sila natuwa? Ikaw ba hindi matutuwa kung kunyari dinagdagan yung baon mo sa eskwelahan? Siyempre, maglulundag ako, baka mahulog pa ako dito. Mag-aaral pa ako ng mabuti. Wow! O, yun mo pala eh. Kaya marami ang natutuwa sa batas. Eh, maladagdagan kasi yung pondo ng sandatahang lakas. 75 billion ang budget na inalaan sa AFP para sa unang taon. 75 billion? Yes, sir. Ang laki nun ah. Kung ganun lang siguro kalaki yung baon ko. Lagi siguro first honor eh. Siyempre, saan naman gagamitin yung napakalaking pera na yan? Pambili ng mga makabagong kagamitan ng sandatahang lakas. Mga bagong aeroplano, helicopter, dekalitad na barko ng Navy, mabibilis na tangkit sa sakyan, at mga deklarading armas. Diba? At iba pa ang mga modern na kagamitan para sa buong kasundaluhan. Ang dami naman! Siyempre, no? Importante kasing laging upgraded ang ating mga kagamitan, no? Ng pandigma. May isa pa pala akong good news para sa iyo. Go ahead. Sa August, no? Ano mangyayari sa August? Dadaong na sa bansa ang pangalawang nating Hamilton-class cutter galing Amerika, ang BRP Ramon Alcaraz. BRP Ramon Alcaraz. Anong ibig sabihin ng Hamilton-class cutter? Pag sinabing Hamilton-class cutter, ito yung pinakamalaking klase ng barko na ginagamit ng US Coast Guard. Ibig sabihin, talagang di kalibre. Tama ba yung narinig ko? Itong BRP Alcaraz, pangalawa na nating Hamilton-class cutter? Correct! Ano yung isa pa? BRP Gregorio del Pilar. Dahil parating na nasa August ang BRP Ramon Alcaraz, magkakaroon na ng karelyebo ang ating BRP del Pilar sa pagbabantay sa ating mga karagatan. Alam mo, total pinag-uusapan na rin nating mga mandirigma. Yung kapitbahay natin, yung police si PO3 Daniel. Nakakwentuhan ko kahapon dun sa dun may pabahay daw sa kanila. Pwede nga tayo dun. Yan. Yung tinutukoy mo, yun yung AFP at PNP Housing Program. Hindi tayo pwede dun eh. Parang yung sa mga kawaring ng AFP at PNP noong 2012. No? Nakapagpapatayo na ng 22,000 na bahay sa ilalim ng programa ito. Ang dami O siya, may gagawin pa pala ako. Una na ako Teka. Hindi pa sinasagot yung tanong ko Paano natin pakikinabangan yung AFP Modernization Act na yan? Nakikinig ka na radyo kanina, may gagawin ka na. Huwag ka muna dyan. Alam mo, take it this way, no? Kapag armado na ng mga dekalidad na kagamitang pandigma ang sandatahang lakas natin, mas mapoproteksyonan ng nila tayo. Yung ating bansa, posibleng mabawasan ng mga sindikato, armadong grupo, at mga kawatan. Ano naman? Kung magkaaganon, nakakambag din tayo lahat, no? Para tulog na maayos. Hayahay ang buhay. Diba? Napakasimple. Hayahay, yung sinaing. Oh,